Magandang araw sa ating lahat. Bago natin pakinggan ang questions and answers, huwag kalimutan ang mag-like and share at sa hindi pa nakakapag-subscribe ay mag-subscribe na upang ma-notify kayo ng YouTube sa mga bagong uploads. Halina at atin nang pakinggan si Brother Eli Soriano. Sa itanong mo kay Soriano, Biblia ang sasagot. Couples, yung mga mag-asawa, ano yung suggestion niya para lalong gumanda yung relationship or para hindi magkahiwalay based on religious side, hindi yung personal, yung base sa relihiyon ng parehong mag-asawa. Kung kunwari magkaibang relihiyon nilang dalawa, paano magiging harmonious yung relationship nila? Tungkol doon sa pag-aasawa, kapatid na Josel, ano? Opo. Paano raw sila mananatiling magkasama kahit magkaiba ang relihiyon, ano? Actually, mahirap na magkasama ng matagal, maayos. Ang mag-asawang may magkaibang pananampalataya, kapatid na Josel. Kaya nga, kung tayo susunod sa paraan ng Diyos sa pag-aasawa, dapat yung mag-asawa magkaisa yun di ba? Ang dalawa magiging isang laman, sabi ng Biblia. Kaya number 1 na yung magkapareho sila ng pananalig sa Diyos. Kaya ang Biblia man, bagaman merong mga Kristiyano na ang kanilang asawa hindi sumasampalataya, itinuturo ni San Pablo na yung lalaki o babae na sumasampalataya, maaaring maging kasangkapan para yung kanyang asawa naman ang sumampalataya. Mahikayat niya sa pananampalataya. Gaya nung nakasulat sa unang Korinto, Kapitulo 7, ganito ang sabi. At ang babaeng may asawang hindi sumasampalataya at kalooban niyang makipamahay sa kanya, ay huwag niyang hiwalayan ang kanyang asawa. Sapagkat ang lalaking hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa. At ang babaeng hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa. Ayan, pinakikita dyan sa Biblia na ang nagiging instrumento ng Diyos para yung lalaki o babae na hindi sumasampalataya ay maging banal, mahikayat sa pagbabanal, yung kanyang asawang sumasampalataya. Meaning, eventually, dapat na magkaisa rin sila ng pananampalataya. At kaya nagiging matatag ang pagsasama ng mag-asawang parehong sumasampalataya sa Diyos. Kasi ang Diyos ay mayroong kapatid na Josel meron siyang paraan na pagsasama ng mag-asawang itinuturo sa Biblia. At kasi ang sabi nung ating, sino ba yung naghingi ng na yan, nag-suggest niyan? Ang sabi niya ay hindi raw yung pantao ang hinihingi niyang opinyon, kundi yung galing sa kasulatan, alam mo, yung galing sa kasulatan, ito man ay makatao rin naman itong mga opinyon o mga aral na nasa Biblia. Hindi naman ito masyadong kontra sa tao kundi nag-aalaw din naman ang Biblia ng mga kumbaga ang aral ng Biblia may human consideration din, kapatid na Diyos. Ang ibig ko sabihin, gaya nitong sinasabi sa sa 7, pakilagay sa screen, sa 7:1 ng unang Korinto, ay ganito ang ating mababasa. Hindi pala sa 7:1, sa 7:3, kapatid na technician. 7:3. Ibigay ng lalaki sa asawa ang sa kanya'y nararapat, at gayon din naman ang babae sa asawa. Ang babae ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. At gayon din naman ang lalaki ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. Yung salita na yung kapatid na Luzano, Opo. Pinakikita dyan yung human consideration Opo. Ibigay ng lalaki sa asawa ang sa kanya'y nararapat, doon sa 3. At ganun din naman ang babae sa kanyang asawa.
Meron kasing nararapat na mga bagay na maibigay ang lalaki sa kanyang asawa. At gayon din naman, ang babae, meron namang nararapat na mga bagay maibigay sa kanyang asawa. And to elaborate on these things, sinabi ni Saint Paul doon sa susunod na talata, ang babae walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. Gayon din naman ang lalaki walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. Therefore, isa sa mga nararapat na ipagkaloob ng lalaki sa asawa at ng babae sa asawa, yung kanilang katawan, no? Opo. Alam mo, ang union ng lalaki at babae, ang pangunahing union niya nandyan sa katawan eh. Ha? Opo. Physically and emotionally ay may kaugnayan ang katawan ng isa't isa sa kanilang relasyon. Hindi pwedeng ipagdamot ni lalaki ang kanyang katawan sa asawa. At hindi rin naman dapat na ipagdamot ni babae ang kanyang katawan sa kanyang asawa. Opo. Kaya ang sabi, ang babae walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan kundi ang asawa. Gayon din naman ang lalaki walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan kundi ang asawa. Tingnan mo lalaki yan kapatid na Luz. Opo. Pero wala siyang kapangyarihan sa katawan niya kundi yung babae. Kasi kaya dapat maintindihan ng mag-aasawa that when you are married or when you wanted to live a married life, you are no more the king or the queen of yourself. Meron ng ibang magmamay-ari sa iyong katawan. At yan ay ang asawa mo. Siyempre, unang-unang may-ari ng iyong katawan ay ang Diyos. At ang Diyos na may-ari niya nang nagsasabi na yung lalaki, pag may asawa na, ay wala nang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi yung asawa. At gayon din naman yung babae, wala nang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi yung asawa. Meaning, pagkahalimbawa, nag-asawa ka, kapatid na Joseph, pagka gusto kang halikan ng misis mo, hindi ka dapat na tumanggi. Nag-asawa ka kasi. Opo. At halimbawa, yung asawa mo naman, gusto mong halikan, hindi pwede siyang tatanggi. Dahil wala na siyang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. Yun ang sinasabi ng Biblia. Ito ay maraming mag-asawang bagsak dito sa pamantayang ito ng kasulatan Bakit ho? Dumadating kasi yung panahon na nagkakait na ang isa't isa. Minsan sawa na ang isa't isa. Kaya yung marriage na minsan ang tao ay nagsasawa. Minsan naman na-discover niya na yung masamang ugali ng kanyang napangasawa. Unti-unti nang lumayo ang kanyang loob. Nawala na yung pagmamahal, ang gusto na lang ni babae pera, o kaya ang gusto lang naman ni lalaki na sa babae serbisyo, tagalaban ng damit, tagaluto ng pagkain. Kaya ang pag-aasawa naging malamig na, kapatid na Joseph. Yan ang pinag-uumpisahan ngayon ng mga mas malalaking trouble. Kaya dapat na maintindihan yung pangunahing pronouncement ng Diyos sa mag-aasawa Iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, makikisama sa kanyang asawa, ang dalawa ay magiging isang laman. At hindi na sila dalawa kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Ayun ang sabi ng Mateo Kapitulo 19, versikulo 5 hanggang 6. Hindi man lang inilagay sa screen Ayan. Ang sabi, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Therefore, yung palang union of the flesh, kapatid na Joseph. Yun ay pahintulot ng Diyos Sabi, pinapagsama ng Diyos magiging isang laman. Kaya, magkaisa na sila sa pagkatao.
hindi na kay lalaki yung sarili niya, hindi na rin kay babae yung sarili niya, sila'y para sa kanila ng dalawa. May naalala akong kanta dyan, kapatid na Joseph. Ano pong awitin? Yung sa, ano yata yun, sa Bee Gees, yung sabi nila na, we are living in a world of fools, bringing us down, when they all should let us be. We belong to you and me. Di ba meron gana, ha? La 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 la. How deep is your love? Oh, how deep is your love. Ayun, nakalimutan ko na, tanda na kasi yun eh. Matanda na rin yung Bee Gees kasi tanda ko yata eh. Di ba, kapatid na dyan eh? We are living in a world of fools. They are bringing us down, sabi. When they all should let us be, we belong to you and me. Ayun. Biblical yun eh, yung kanta na yun eh. Dapat talaga, yung mag-asawa, walang may-ari sa kanila, kundi silang dalawa eh. Kumbaga, ang lalaki pag-aari ni babae, at yung babae naman pag-aari ni lalaki, pinagsama ng Diyos, huwag papaghiwalay ng tao. Dapat na ang lalaki, yung kanyang katawan, ibigay sa kanyang asawa, at yung babae, ibigay naman din yung kapangyarihan sa kanyang katawan sa asawa. Walang kapangyarihan sila sa isa't isa, kundi bawat isa sa kanila may kapangyarihan na sa kanyang katawan. Isang punto yan ng pagpapatibay ng pagsasama ng mag-asawa, kapatid na Josel. Yung mananatili, yung, alam mo, yung union of their flesh. No? Gabi na naman eh. Siguro mga bata tulog na, kapatid na Josel. No? I just want to elaborate some more. Ang paniwala kasi nung iba, pagka mag-asawa, madalas silang nagsisiping yung sexual intercourse, kapatid na Joseph. Pag bata, pag matanda na, o kaya may mga anak na, they stop. Ano? Pero seldom that they realize na kaya mayroong tinatawag na menopausal period ang lalaki at babae. When that period comes na ang babae ay hindi na manganganak, kapatid na Joseph. Opo. Pero mapapansin mo, even in those periods of human development, yung menopausal period na sinasabi ng mga doktor, no? Hindi na nanganganak ang babae, still yung urges ng sex nandun pa rin, kapatid na Joseph. Right? Right? Ganun po yata. Karomi, attorney, ganun ba yon? Dumaan na yata kayo ron eh. Oo naman. Tanong mo sa matatanda, nandun pa rin yung urge ng sex. Nandun. Nandun pa. At Okay. 40, kapatid na Josel, ang mga babae, at 40 sometimes, seldom na nanganganak na pa yung mga 40 or 46, 45. Pero at 40, meron pa ring urges yung mga babae. At 45, 60, may urges pa rin ng lalaki. Maisip mo, bakit ginawa ng Diyos yun? Na hindi na naman pala pwedeng manganak, meron pa ring urges, sinusumpong pa rin nung kahalayan ng laman. Bakit? Kasi gusto ng Diyos magsama yung mag-asawa hanggang kamatayan, kapatid na Josel eh. Pakinggan mo sa 7:2 ng Roma, ganito nakasulat. Ito po, sa 7:2 ng Roma, ang sabi, sapagkat ang babae na may asawa ay itinali ng kautusan sa asawa, samantalang ito ay nabubuhay. Kita mo, habang buhay ang tali na yan, kapatid na Josel eh. Ha? Ano ibig ko sabihin? Ba't ko sinasite yung menopausal period ng lalaki at babae, no? Kasi hindi lang ang babae nagme-menopause eh. Lalaki nagme-menopause din, kapatid na Josel eh, no? Pero, why beyond the menopausal period of each pair, of each partner, meron pa ring urges ng sex para manatili pa rin yung union of their flesh. Kasi hindi na nga sila dalawa, kundi isang laman sila. Alam mo ang sikreto ron? Ano po ang secret? For you to enjoy it more. Tanong mo sa akin bakit? Bakit po? Lalo mo may enjoy yung sexual relationship nyo. Bakit?
wala nang istorbo, hindi na mabubuntis si babae, hindi na manganganak. You can enjoy it more often than you have enjoyed it in your youth, kapatid na Diyos. Ganon, wala na kailangan mga bilang-bilang at mga contraceptives. Hindi na, menopause na eh. Opo. You can enjoy it more and more often than you have enjoyed it in your youth because the pregnancy of the woman sometimes prohibits the man from enjoying such things, di ba? Opo. Pero beyond menopausal period na hindi na pwedeng manganak, may enjoy pa rin ng mag-asawa yan para manatili silang in contact with each other, meron silang mutual agreement and understanding. Ewan ko kung naintindihan ni attorney, ibig ko sabihin. Attorney, mag-react naman kayo. Tama, out from voice from experience na yan eh. Aha. Tama yun. Kasi noon, mga kabataan mo, kaya nga, dalawa lang anak ko eh. Siyempre, magpipigil ka pagkabata, dami anak mo. Eh ngayon, all out war na. All out. Ano yan? Against poverty, attorney? Oh? All out war against poverty? Attorney, wala nang kailangan na hindi nyo na kailangan mga ganyang edad eh. Talagang malakas pa rin. Sabi ni John Paul Jones eh, damn the torpedoes eh. Ayun, pero kasi naalala ko, Brad, yung mga Viagra eh. Mga matatanda daw bumibili nun eh. Ano yun? Wala kang alam nun, hindi mo kailangan yun. Pero dapat wag naman nating kalimutang ipayo sa ating mga tagapakinig. Yung sinasabi ng Biblia, sa 7:5 naman yon. Ang binasa natin 7:2 ay 7:3 hanggang 4, no? Apo. Let us continue reading the scripture. Sa 7:5 naman. Huwag magpigil ang isa't isa maliban kung pagkasunduan sa ilang panahon upang kayo'y mamalagi sa pananalangin at muling kayo'y magsama. Baka kayo'y tuksuhin ni Satanas dahil sa inyong kawalan ng pagpipigil. Aba, isa pa pala namang vital na makakatulong sa pagsasamang mag-asawa, yung pananalangin, kapatid na Josel. Alam mo, a partnership without prayers is a weak partnership. But a partnership or a marriage full of prayers is the strongest of all relationships on earth. Tandaan mo, may father and son relationship, merong mother and daughter relationship, may parent and children relationship, merong friend and friend relationship, pero the strongest of all relationship is the relationship that God Himself established, and that is marriage. Ang isang paraan para yan ay mapatibay, kapatid na Josel, ay ang pananalangin. Your continuous consultation with your Creator. Ano? Maging sa body at maging sa soul. Because God supplies the energy of the body. He supplies the prosperity of the soul. He gives the body the strength. And He gives the soul the strength that you need in order to have a steadfast faith in God. Ang ibig kong sabihin, kapatid na Josel, ganito. Ang pananalangin, kailangan ng mag-asawa yan eh. Hindi nawawala yan sa Kristiyano yung pananalangin. Pero para sila makapanatili sa pananalangin, kailangan nila ang nagpagpipigil. Hindi naman kahit kailan mo gustong sumiping sa asawa mo, gagawin mo na agad. Kahit na meron namang nakatakdang mga panahon ng pananalangin, yung panahon ng pagtipika, kapatid na Joseph. Opo. Kayo pagka nawalan kayo ng pagpipigil na mag-asawa, tutuksuin kayo ni Satanas. Tingnan mo ang ibig sabihin ni Paula. Ang mag-asawa, pinagpipigil din para manalangin. Kasi pangit nga naman yung kagagaling-galing mong magsiping, saka ka mananalangin sa Diyos eh. Sometimes, kung magtitika ka, gusto mo man, hindi mo itutuloy dahil merong appointed time of prayers, kapatid na Joseph. Opo. Halimbawa, sa mga pagkakatipong Kristiyano, ikaw makikipagkatipon sa samba, worship services, araw ng linggo, refrain from that. Magpigil ka, kapatid na Joseph, para yung panalangin mo ay maging katanggap-tanggap sa Diyos na hindi mo sinama yung urges ng flesh o yung pagnanasa ng laman. Kasi sa Biblia, ang laman ay humahalay sa espiritu
At ang espiritu naman ay humahalay sa laman, kapatid na Joseph. Kaya, pinagpipigil. Alam mo kung bakit maganda yung pagpipigil? Ano pong dahilan? Kung sa misis mo nakakapigil ka, sa iba pang tao ka hindi makapigil. Oo nga naman. Diba? Opo. Yun ang logic dun eh. Kung sa misis mo na libre ka, hindi ka naman magkakasala. Pinag-inutusan ka ng Diyos, mag-practice ka ng self-control o pagpipigil. Lalo na sa ibang tao na hindi ka naman libre doon makakapagpigil ka. Kasi sabi ni Paul, baka kayo ikay tuksohin ni Satanas sa inyong kawalan ng pagpipigil. Ayon. Therefore, ang tinutukso ni Satanas yung hindi nagpipigil. At ang pagpipigil begins at home. Kagaya ng salitang, charity begins at home, self-control begins at home. If you know how to control yourself in your home or in your house, the more that you can control yourself outside of your domain, kapatid na Joseph, di ba? Opo, Brother Eli. Pero may yun daw pong sa misis, pagka mas matagal na ang pagsasama, Brad Danny, mas madali daw magpigil yun eh. Sabi mo yun eh. Yeah. May halimbawa ka eh. May halimbawa ka eh. Brother Eli, mayroon daw po kasi ganitong ito may mga nagpapadala po kasi ng comment. Brother Eli, mas madali yung magpigil sa misis ko kaysa sa iba eh. Makita ko lang yung mukha ng misis ko nawawala na ako ng pagnanasa. Ayun, din ang ibig kong sabihin. Kaya yung pag-aasawa, pinaplano yan. Ayan. Kukuha ka nung asawang mahal na mahal mo talaga. Ganon? Huwag ka mag-aasawa nung hindi mo mahal na mahal. Kailangan mahal na mahal. Ay, kukuha ako. Meron ako. Nagot ka. Kukuha ako, patay ako mamaya. Ay, yun po kasi, Brother Eli, ang mga karaniwang hindi maisiwalat na salita ng maraming tao. Kung halimbawa, sa ganun, makita mo lang yung misis mo, nawawalan ka na ng siguro, dapat yung misis mo makarinig na rin ng aral na, siyempre, ang may asawa, dapat, lagi kang, kumbaga sa pagkain, you are appetite, tawag doon? Meron kang call to appetite. Dapat ang misis, lagi naglilinis, nagpapabango. Ang kaso, yung iba pag matanda na namamanghin na kaya tuloy nawawala na ng gana yung asawa. Kung nung bata nag-aayos ka, kahit matanda mag-ayos-ayos ka rin. Ayun, yun nga po, Brother Eli. Manatiling malinis sa katawan, malinis, mabango ang hininga, nagsisipilyo. Pero pag ang nandiyan nakasubo beha, at may nga pa, ako man ang mister, hindi na ako halik. Yun nga po, Brother Eli, totoo po yun isang seryosong problema ng maraming mag-asawahan na, pag mag-asawa na, nung araw talagang kontrol. Alam mo yung feeling nun, kapatid na Dani, because of the feeling that your wife belongs to you already, no? Opo. Hindi na pwedeng agawin ng iba, kaya hindi ka na rin pero pag binata ka, lagi mong alaala yung mabango ka dahil baka yung girlfriend mo, maamoy ang mabaho, ma-turn off, yung thought na yon manatili yun hanggang sa, at pagtanda. Ayun. Marami po kasi, Brother Eling, mga babae na, para bang, mag-asawa na naman, yan ang gusto ko ngayon yung duster ay tataasin na lang si Slus hanggang dito at yung uso yun talaga nakaka-disgusting na yung walang pangtaas yung duster ay itataas hanggang dito, maliligo sa tabi ng karsada, bubuhusan dito. Palagay ko kahit ikaw ay mawawalan ka rin ng Palda raw yun, sabi ni FD. Palda raw yun. Sige. Pero pwede no, ang maganda ng Brad Joseph. Maganda, pwede naman palang mag-ayos. Oo. Naman hindi. Kung meron kang ang pera, di magpabango ka ng kaunti. Yung pabango naman, konting-konti lang. Ilalagay mo lang naman sa liig at sa bato. Kailan naman madalas halikan ni Mister, di ba? Hindi. Na yun? Tapos titignan mo ng tantalizing eyes. Kaso kung pero ang uso po ngayon, Brother Eli, pag aalis ng bahay, doon kung todo di pabango, at masama yun. Dapat, kung talagang ginagawa mo para kay Mister,
paglabas ng bahay, huwag masyadong maganda dahil baka tuksuin ka ng iba. Opo. Pagka matutulog ka na, saka mo ikuntodo pabango, saka lahat ng magagawa mo, yun na. Pagka andyan na si Mister sa bahay, o di, laging na ikaw ay maganda sa paningin ni Mister. Baliktad ang nauso sa sanlibutan, Brad Josel. Pag aalis, doon magpapaganda at pagdating ng bahay, nandun na si Mister, aalisin na yung eyeshadow, eyelashes, eyeliner, ngipin, buhok, aalisin na. Kaya ang natitira kay Mister, multo eh. Alam na. Pati ngipin na. Bakit naman? Inalis ang ngipin. Ay, nako. Dapat hindi ka kukuha ng may pustiso. Yun ang nadali ko yun, mga gawa. Hindi raw niya nahalata agad na pagpito eh. Pag umigaling ng kasal, nagtanggal ng pustiso. Babalikan po natin ang pustiso, makalibat ang ilang paalala. Ibig ko magkaroon ng kalinawagan tungkol dito sa kaligtasan. Sapagkat yun naman ang inanais natin lahat. Kaya tayo napaparito para malinawagan kung anong gagawin natin para tayo maligtas. Napag-aralan natin noong April 26, 1995 sa aking record in exposition number 28 na mayroon tatlong sangkap ang kaligtasan. Yun po ay ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. Ngayon, nagkaroon ako ng counting pagkat ako naman ay hindi matalino po sa Biblia, nagkaroon ako ng counting down. Ang ibig kong itanong una, ang isang tao ba, sapagkat tayo nananalangin, hindi po ba na ang sabi nga gusto ng Panginoon natin Diyos na tayo ay manalangin sa Kanya? Kung ang isang taong makasalanan, ipanalangin natin ang kanyang kaligtasan, yung po ba'y tatanggapin ng Panginoon? Yung ba kasalanan po? Sapagkat ipinanalangin... Tayo po ang mananalangin, ang ipananalangin natin yung taong makasalanan. po. Gusto ng Diyos ba ipanalangin Una natin? po yun. Oo. Sa tanong ko. Ang pangalawa ko, ang sabi ninyo ng isang taong bumaliktad o kaya lumayo doon sa natutuhan na niya sa aral, ipinatakwil ng Panginoon. Kung yung taong yun ipanalangin lang natin, wala nang kaparaanan nyo para siya manumbalik o kung siya ay magsisimuli para siya ay pakinggan ng Panginoon. Basahin po natin. Sa unang Sapagkat magiging kawawaho naman yung taong yun. Siyempre, pag-iisipan na lang mo yun, total wala na rin akong kaligtasan at ako'y napalik na naman dito sa dating gawin ko. Ako'y pagbubutiin mo na itong masamang ginagawa ko, total wala na akong basahin po kaligtasan. natin ang kalooban ng Diyos. 5:16. Kung na ang kanyang kapatid ay nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay, ay idalangin siya. At bibigyan siya ng Diyos ng buhay na ukol sa mga nagkakasala ng hindi ikamamatay. May kasalanang ikamamatay, hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya. Ganito po, dalawang klase ang masamang tao. Isang masama na kaya masama, wala pang nakikilalang Diyos. Isang masama naman na kaya masama, nakakilala sa Diyos, tapos tumalikod sa Diyos. Pero, merong isang makasalanan na hindi naman tumatalikod, nagkasala lang. Iba ho yung nagkasala lang kaysa sa tumalikod. Talagang hindi naman siya lumalaban. Nadala lang siya nung kahinaan ng laman niya, natukso siya. Pag nakita natin yung ating kapatid, gano'n, natukso, nadala ng kahinaan ng laman, idalangin natin siya. Sapagkat mayroong kasalanang hindi naman ikamamatay, hindi mortal. Pagka dinalangin natin, bibigyan siya ng Diyos ng buhay. Ukol sa nagkakasala ng hindi ikamamatay. Meron na ikang kasalanang ikamamatay, hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin pa niya. Therefore, maging ang mga apostol is not conforming, hindi conforme na idalangin pa pag ang kasalanan mortal na. Lalabag na tayo sa Diyos na
Yung taong mortal na ginawang kasalanan, idalangin pa natin. Kaya maaaring itanong. Ang tanong ng kapatid, kawawa naman yung tao. Ha? Kung alam niya na wala na siyang pag-asa, magpapakasama-sama na siya. Yun naman ho ang kalooban ng Diyos Ang liko, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Sarado po yun Sa 9 ng unang Korinto, ang liko. Branded ka ng liko Hindi naliko. Iba yung naliko kaysa sa liko. Iba yung nagnakaw kaysa sa magnanakaw. Ha? Ang magnanakaw, talagang yun ang kanyang opisyo. Pero halimbawa, nakapagnakaw, dala ng kagipitan, maaari mapatawad ng Diyos yun, nakikita ng Diyos ang kanyang puso. Yun gusto niya o napilitan lang siyang gawin. Iba yung magnanakaw kaysa sa nakapagnakaw. Iba rin yung liko kaysa sa naliko. Maaari, naliko lang ako. Naliko ka lang. Pwede kitang idalangin. Pero pag branded ka na as liko, ang sabi ng Diyos ang liko, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. O sa 9 po ng unang Korinto, unang Korinto sa 9. Ang liko hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Sarado yun. Ngayon, kung liko hindi magmamana ng kaharian ng Diyos, ano sabi ni Kristo? Hindi ka na rin lang magmamana ng kaharian ng Diyos. Papaasahin pa ba kita na magmamana ka? Dahil na nasa Biblia. Who am I to change the wordings of the Bible? Ang liko hindi magmamana ng kaharian. Kung hindi na nga magmamana at liko na, bayaan niyo ang liko ay magpaka-liko pa. Bayaanin mo pang paasahin yun Hindi rin na lang siya papasok sa kaharian. Nandiyan, paasahin mo pa. Ang liko, magpaka-liko pa. Ang marumi ay magpakarumi pa. Marumi na talaga ayaw nang luminis O parang bumbilya yun. Kahit na gano'n ka taas ang bultahe ng kuryente, pundido na yun. Parang kang loko-loko pagkakabit ka ng kabit, dagdag ka ng dagdag ng bultahe. Hindi tatalab, pundido na Ganun ho ang tao. Pag ang tao gumawa na nung kasalanang ikamamatay, alam na alam niya, ginawa pa niya, yun ho ay walang patawad. Sabi ni Kristo, may kasalanang ipinatatawad, mayroong hindi. Mula sa sanlibutan ito hanggang sa darating. May kasalanan na hindi pinatatawad. 12:32. 32 ba? O 12:32 ng Mateo. At ang sino mang magsalita ng isang salitang laban sa anak ng tao ay ipatatawad sa kanya. Ngunit, tatapwat ang sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi ipatatawad sa kanya kahit sa sanglibutang ito o maging sa darating. O sino naman ho tayo para tumutol doon sa salita na yon? Na meron palang kasalanang hindi ipinatatawad kahit dito, kahit sa darating pa. Pag nandun na yung klase ng kasalanan ng tao, huwag naman tayong marunong pa sa Diyos. Nasabi, kawawa naman. Kung lahat ng tao kaawaan natin, walang maiimpyerno. Meron tayong karapatang maawa, pero yung awa ng Diyos ang mas mahalaga dahil siya nakakaalam. Pag kinaawaan natin, ayaw namang kaawaan ng Diyos, pipilit pa naman natin yung atin. Lalabas ba, marunong pa tayo sa Diyos, magagalit ang Diyos sa atin. At si Jehu na anak ni Hanani, na taga-kita, ay lumabas na sinalubong siya at sinabi sa Haring Hosapat. Ano sabi niya? Tutulungan mo ba ang mga masama at mamahalin yaong mga napopoot sa Panginoon? Dahil sa bagay na ito ay kapootan ang sasaiyo na mula sa harap ng Panginoon. Ayun. Kaya po sa Biblia, hindi ko pinaiiral yung konsensya ko Sabi nga ng Biblia, thy will be done on earth as it is in heaven. Maganap nawa ang kalooban ng Diyos. Kung kalooban ko lang, hindi ako magtitiwalag ng kapatid. Hindi Kung ako lang susundin, hindi ako magtitiwalag. Naawa ako Pero kung susundin ng kalooban ng Diyos, dapat magtiwalag ka. Alisin niyo sa inyo ang masasamang tao. Bakit? Tutulungan mo ba ang masama? Iibigin mo ba ang napopoot sa Panginoon? Dahil sa bagay na ito, ang kapootan ng Panginoon ang sasa iyo. Babalik sa iyo yung galit ng Diyos. Marunong ka pa kasi sa Kanya.
Ganito natin kilalanin ng Diyos. Alam niyo na ho ba ang tamang pagkilala sa Diyos, mga kapatid? Ganito natin siya kilalanin. Kilalanin natin siya bilang otoridad ng ating isip, puso at konsensya. Labag man sa ating isip, puso at konsensya, pag sinabi niya, let us bow down to His will. Ganun ho natin dapat kilalanin ng Diyos. Huwag natin paiiralin yung sarili nating konsensya at yung ating sariling kaisipan. At ang kaisipan ng Diyos, nasa Biblia. Kaya yun ang ating sinasangguni. Huwag kayong mag-aalinlangan doon. Yun ho ang kalooban ng Diyos. May kasalanang ipinatatawad, may hindi. Ngayon, may itatanong, ano ba yung mga kasalanang hindi ipinatatawad? Bihira naman yun eh. Bihira naman yung lumalaban sa aral. Kagaya ni Maalay Lupin. Biro mo siya raw ang Kristo. Di nilalabanan niya yung aral. Naririto na raw si Kristo. Sabi sa Biblia, pag may nagsabi sa inyo na si Kristo'y nasa ilang o nasa silid, huwag kayong maniniwala dahil maraming lilitaw bula ang Kristo. Pag ako na talaga ang dumating, makikita ikanyo ko parang kidlat mula sa silangan na nakikita sa kanluran. Ganun ako dadating. Hindi ilihim, hindi nakatago. Kaya pag meron dyan lilitaw na Kristo, pumuslit lang sa isang susulok na sambalit, huwag kayong maniniwala, sabi. Yun ang kasalanan sa Espiritu. Sabi ni Kristo siya yung dadating. Tapos ikaw naman sasabihin mo, ikaw yung dadating. Yung bang mga laban sa aral ng Diyos, yun ang mabigat na kasalanan, isa yun sa hindi pinatatawad ng Diyos. Yung pamumusong laban sa Espiritu Santo, hindi pinatatawad yun. Paano ko ngayon gagawin? Tatawarin yung nagmumusong sa Diyos. Tatatawarin ko ba yun? Hindi naman ako si Almeida. Si Almeida, ako nga punong-puno ng pag-ibig. Sukat idinugtong. Pumuro siya, punong-puno ng pag-ibig. Pati si Satanas, pinananalangin ko. Ako po, maniwala ka. Pati ba naman daw si Satanas, hinatulan na ng Diyos, papanalangin mo. Ano, kukulutin mo ang Diyos? Diyos naman, patawarin mo naman yung kaibigan ko si Satanas. Ganun ba? Hinatulan na ng Diyos, kukulitin mo pa ang Diyos. Sino mo yung sinabi niya ni Almeida? Kaya alam niyo, ang pastor, ang mangangaral, pag hindi talaga sa Diyos, magsasalita, mali. Mali. Sino mo pa sa tanong daw, pinapanalangin niya? Yung tao, mahina, may kahinaan, nabibigla. Ha? Pag ang ginawang kasalanan sinasadya, ayaw nang ipapanalangin ni San Juan May kasalanang ikamamatay. Hindi tungkol dito ang sinasabi kong ipanalangin niyo. Hindi ayaw niya kahit ipanalangin mo lang pag masamang-masama ang tao. Kaya sa iglesia, ang utos, alisin niyo sa inyo ang masamang tao. Tayo kasi hindi nagbibigay ng false hope. Hindi kagaya ng ibang iglesia. Nakondina na, live pumatay ng 5, ng rape ng 6 na po. Desilia Electrica, atol, pupuntahan pa ng pastor, mangungumpisal pa. Baka sakali, anak na ikaw, ipatawarin pa. Abay, baka sakali ba yung kaligtasan? No. Ang kaligtasan ay definite sa Biblia because God is an exact God. Eksakto pagsikat, eksakto paglubog. It cannot be delayed. Sa Diyos, God is not scientific. He is the author of science. At kung kailangan sa siyensya, eksakto, ang Biblia eksakto rin. Sinasabi ng Biblia, kung may pag-asa ka, sinasabi kung wala ka ng pag-asa. Pakinggan nyo, sa Hebreo 10:26, ganito ating mababasa. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala ng haing natitira pa. Meron pa bang natitira? Ang Diyos na may sabi, wala natitirang haing, maglalagay ka pa ng haing. Paglaban na sa Diyos yun. Pag sinasadya ang kasalanan, kailan sinasadya? Kung matanggap mo na ang pagkakilala sa katotohanan. Maaari, hindi mo pa naman lubos na naunawa, nakagawa ka ng kasalanan, may patawad yun. Kahit na ba nasa iglesia ka, kung bago ka lang, hindi mo pa nalalaan ng talagang batas. Bago ka pa lang, para kang bata, madadapa ka pa. Napapatawad yun. Pero halimbawa, alam na alam mo ang batas. Alam na alam mo ang mga provision. Nilabag mo, wala nang patawad yun. Sabi sa Biblia. Biblia ko may sabi nun. And I do not want to be above what the Bible says. Ako'y gusto ko lang pailalim sa sinasabi ng Biblia. Nakalabang ko man ang konsyensya nyo, nakalabang ko man ang konsyensya ko, safe ako.
I am on the safe side because I do not give hope to anybody who doesn't have hope anymore. Sa maraming pastor yan, binibigyan ng pag-asa yung mga walang pag-asa. Ang may pag-asa, yung taong hindi pa nakakakilala. Kahit gano'ng kasama sila, kahit anong ginawa nilang kasalanan, ipanalangin pa natin sila, may pag-asa sila. Pero pag nasa loob ka na ng katotohanan, nalaan mo ng batas, sinadya mo, humiwalay ka sa Diyos, wala ng pag-asa. Hindi na natin dapat ipanalangin. Sasabihin, di magpapakasama na yon. Yun ang kagustuhan ng Diyos. Ang masama, magpakasama. Who are we to go against His will? Ayun po ang ating masasabi dyan. Kung meron kayong follow-up question, pwede po. Kasi very complicated yung tanong yun na yun eh. Pag hindi maselan po yan, pag hindi natin unawaan yan, baka maligaw ang kahit na sino. Ganun ho ang ibig kong maipakita sa inyo, yung kasilanan nun. Pero yung ipanalangin natin yung taong masasama, lahat ng taong masama, panalangin natin, hindi masama yun. Pero yung masamang, kaya naging masamay, nakakilala na. Dalawa kasi ang masama eh. Isang masamang kaya siya masama, wala siyang pananampalataya. Hindi pa siya nakakakilala. Isang masama, na kaya siya naging masama, may pananampalataya na siya, tumalikod pa siya. May udos pa siya tinanggap, iniiwanan pa niya. Yun ang masamang hindi na dapat ipanalangin. Pero masasamang tao, lahat ko yan, pinapapanalangin yan eh. Dos ng unang Timoteo. Una-una nga sa lahat ng mga bagay ay niaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan at nagpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao, ang mga hari at ang lahat ng nasa mataas na kalagayan. Nyo, pati mga hari, utos ipanalangin niya, yung mga presidente, mga senador, mga kongresista, mga nanulungkulan sa tao, ipanalangin nyo. Lahat ng tao, ipanalangin ninyo. Sabi ni Pablo, magpasalamat kayo, manaing kayo, manalangin kayo patungkol sa lahat ng tao. O ngayon, baka naman sabi, ba't sabi ni Pablo, lahat ng tao? Siyempre, nagkakaintindihan sila ni San Juan. Ang tinutukoy na lahat ng taong ipapanalangin mo, yung pwede mo pang ipanalangin. Pero may sinabi sa San Juan, hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin pa ninyo. Niliwanag ni San Juan, kung alin nyo ipanalangin, yung taong hindi pa nakakakilala. Lahat na yun, panalangin mo. Pero yung nakakilala na, sumadya, sumalikod, lumaban sa aral, lumaban sa Diyos, lumaban sa Espiritu, hindi na ho inuutos pang ipanalangin nun. At yung ligaw na pag-asa na hindi dapat nakita sa isang Kristiyano. Ang Kristiyano, definite. He knows where he is going. He knows what he is doing. He doesn't speculate. Sabi ni Pablo, hindi kami kaya ng sumusuntok sa hangin. Ulipasahin natin. Ako nga'y tumatakbo sa ganitong paraan na hindi gaya ng nagsasapalaran. Sa ganito rin ako'y sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Kung tumakbo ka ako, sabi ni Pablo, hindi ako nagsasapalaran. Every inch of his move is sure. Hindi siya nagsasapalaran. At kung sumuntok ka ako, hindi ako gaya ng sumusuntok sa hangin. Kaya ang Kristiyano, sigurado siya sa kanyang ginagawa. Mag-aabuloy siya. Alam niya yun, credited ng Diyos. Mag-aabuloy siya, alam niya yun, gagawin sa mabuti. Mapapakinabangan sa mabuti. Mag-aabuloy siya, alam niya na yun ay pupunta sa tamang dapat puntahan. Sigurado siya ron. Hindi siya nag-aabuloy, kakaba-kaba. Baka ikaibulsa ni kapatid na Suryano ito. Walang ganon. Hindi ka Kristiyano pag ganon. Dapat mapagsuri ka, matalino ka. Dapat alam mo kung saan pupunta yung abuloy mo. At kung alam mo kung saan pupunta, tutuhanin mo naman ang pag-aabuloy. Huwag kang duda. Kagaya nga rito, sinasabi ko sa mga kapatid, alam niyo ba kung saan pumupunta abuloy nyo? Alam niyo. Sa Channel 13 pa lang, kulang na. Di alam niyo. Sa Channel 13, bumabayad ho tayo ng 75,000 isang linggo. Sa Channel 9, bumabayad ho tayo ng 15,000 isang linggo. May 90,000 na. Sa Channel 2, bumabayad ho tayo ng 10,000 isang linggo. Sa iba't ibang mga TV sa Pilipinas. 100,000 na. Yung mga tapes pa.
Yung pagpapareview pa sa MPRCB, yung permit pa sa DRB, umalagpas po yan ng 100,000. Ang abulo yan ng buong iglesia, wala pang 100,000 sa linggo. Sigurado kayong yung pera nyo napunta sa dapat puntahan. Kaya sigurado ka. Hindi ko niloko ikaw. Nakuha niya punto ron, mga kapatid. Ganda ng Kristiyano, sigurado sa kanyang ginagawa. Yun po ang aming masasabi sa inyo. Kaya, halimbawa, magkakaroon kayo ng duda, maganda yun na kayo magtanong. Dahil kung sasarilinin po ninyo sa inyong puso, lalabas yung duda na yun, palaki ng palaki yun. Bandang huli, magbubunga sa inyo yan ng paglaban ng kalooban. Magaman na andito kayo, presente, laban naman ang kalooban nyo. Mabuti, umpisa pa lang, liwanagin na natin. At ako naman naniniwala, walang tanong na hindi masasagot ng Biblia. Ano po ang kahulugan ng numerong 666? Bakit ito ang napiling numero ng demonyo? Sa pagkakaalam ko po, ito rin po ang numero ng taong Antikristo. Sino po ang taong ito? Nandito na buo ba siya? At alam ba ng taong ito na siya ay tao ng demonyo? Ang masasabi po natin diyan, sa Biblia po meron na pong impormasyong sinasabi na mula pa po nung panahon ng mga apostol, buhay pa sila, ay umiiral na po yung tinatawag na Antikristo. At yan po'y mababasa po natin sa aklat po ng San Juan. Yan mga ninuno na nung Antikristo yan, kapatid na Willie, ano? Opo. Kasi mabuti basahin mo. Sabi po sa aklat ng unang Juan, sa Kapitulo 2, sa talatang 18, ganito po ang ating mababasa. Mumunting mga anak, ito ang huling oras. At gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo. Kahit ngayon ay lumitaw ang marami ng Antikristo. Kaya nga nalalaman natin na ito na ang huling oras. Dapat nating maintindihan, Brother Josel, ayon sa pag-aaral ng mga scholar ng Biblia, si San Juan, siya yung kahuli-hulihang alagad o apostol ng ating Panginoong Jesucristo na namatay, di ba? Mga 98 AD nang isulat itong mga sulat ni San Juan at yung Apokalipsis. Dito makikita natin na panahon pa ng mga apostol, panahon pa ni San Juan, umiiral lang nga itong Antikristo. At pagka sinasabing Antikristo, Brother Josel, dapat nating maunawaan na ito'y kaaway o kalaban ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga Antikristo, di ba? Pag sinabi kasing anti-gloria, ibig sabihin, Brother Josel, kontra kay Gloria yan. Oo, kontra kay Gloria, di po ba? Pagka sinabing anti-erap, pro-gloria. Itong Antikristo sinasabi ng Biblia, Brother Josel, Brother Danny, ito kasi salungat sa lahat ng mga aral ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya basahin natin ang mga aral ng ating Panginoong Hesukristo. Kapag ka mayroong sumasalungat at kumukontra sa kanyang mga aral, yun nga ang Antikristo, Brother Josel. Pero hindi basta madaling makilala yan, kapatid na Willie. Paano po, Brother Eric? Kasi yung Antikristo, magkukumuplan siya na Kristiyano siya. Magkukunwari po. Magkukunwari. Kaya ang sabi dun sa Pasyong Katoliko, pakilagay sa screen. Itong sukaban at lilo, magdarayang walang toto, kalupit-lupit na tao, kampo ng mga demonyo, ang pangalay Antikristo. Di Antikristo pala yan, ano, kapatid na Josel? Opo. Tao yan, ha? Tao. Pero hindi naman niya sasabihin siya Antikristo Ang sasabihin niya, ang kaniyang mga aral, masasama at di katwiran, madlang ugali mahalay, ipagbabantog sa tanan, siya'y ang Kristiyanong tunay. Kita mo, sasabihin niya Kristiyano siya. Pero sa katotohanan, Antikristo siya, kapatid mo, Josel. Kaya it's not very easy to detect or to determine who really the Antikristo or Antichrist is, or
who really they are. Kasi, hindi naman nila inaaming antichrist sila eh, kapatid na Joseph. Sila eh, nagpapanggap na Kristiyano. In disguise. Naka-disguise silang Kristiyano. Ibig ko sabihin, Brother Eli, bukod po doon sa mga lantaran na, kagaya nung sinasabi niyo po na mayroon talagang Church of Satan, bukod doon sa mga lantaran na yon, mas malaki ang galamay nitong nakakubli. Oo, dahil yung mga talagang lantarang nagsasabing sila'y kalaban ni Kristo, kakaunti yon in comparison with those who are professing to be Christians but in reality are Antichrist. Yon. Magkaiba yon, kapatid na Josel. Para pala yun, kapatid na Josel, parang iceberg ba yun? Na makikita mo lang yung tip, yung konting-konti lang na nakalutang dun sa dagat, pero yung ilalim nun, hukayin mo, isang napakalaking bundok ng yelo yun. Oo. At yun, paano nga agad-agad natin madidistingge kung wala tayong batayang Biblia? O kaya sa Biblia, kung pag-uusapan, Antikristo, ito'y hindi masyadong madaling ma-discern kasi maaaring maligaw ka. They claim to be Christians. In fact, they are not just Christians, kapatid na Josel. Ano po ba sila? They are in guise of the propagation of Christianity itself. Para bang kung tawagin nila ang kanilang sarili, sila nasa Christendom. Sila pa ang mga ambassador, kumbaga. Oo, ganyan yan. Kaya lang, mahahalata rin dahil ang sabi sa Biblia, ito naman isang taong makapangyarihan, kapatid na Josel, ang nag-umpisa dyan Nasa Apokalipsis yan 13. Talatang 16, patuloy. At ang lahat maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. At nang wag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa makatwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kaniyang pangalan. Dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay 666. Alam mo yan ay isang taong makapangyarihan, kapatid na Josel. Kasi ang lahat ng wika, malalaki, maliliit, mayayaman, mga dukha, mga laya, mga alipin, 16 yan, di naman 18 yan ay pinabigyan ng tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. At nang di makabili o makapagbili ang sinuman, kundi yaong mayroong tanda sa makatwid ay ang pangalan ng hayop o ang bilang ng kanyang pangalan. Sino yan? Dito ang wika'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao. At ang kanyang bilang ay 666. Tao pala yung may daladalang bilang na 666 Opo. Pero Brother Eli, yan po ba na tao na yan? Isang particular na tao na ibig sabihin po umiiral siya as Antichrist, samantalang nabubuhay siya. Ngayon, kung tao siya, pagka po namatay siya, wala na po yung Antikristo, ganun po? Hindi. Yang bilang na yan, nasa isang tao yan. Nasa isang tao sa lahat ng panahon. Parang halimbawa, yung presidente, pag namatay, may kapalit. Yun na naman uli, presidente na naman uli. Yung Antichrist, yung may daladala niyang bilang na yan, pag namatay, meron na naman siya agad kapalit na ganun din uli ang bilang, ganun din uli ang ugali, ganun din uli ang prinsipyo. Kaya nga, nagtagumpay siyang palagyan ng tatak ng kanyang pangalan ng buong mga tao sa buong mundo kasi maliliit, malalaki, mayaman, mga dukha. Nabigyan niya ng tanda. Kung nag-iisang tao lang ito, pagkamatay nito, hindi na magpapatuloy. Pero the power is there, kapatid na Joseph. Marami ng tao yung naghali-halilin na yan. Mahigit ng 206 na po yan Pero they are holding the same office with the same number. And that is the number of the beast. Yun ang bilang ng hayop, 666.
na nagsisignify ng imperfection, and that is a perfect imperfection. Kasi yung number 6, imperfect number yun eh. Opo. Ang number 7 kasi perfect number eh. Kung pag-aaralan mo sa numerology ng Biblia, ang number 7 ay perfect, ang number 3 ay perfect, no? Tinan mo, tatlong 6. Ang 6 ay imperfect. Ang number 3, perfect yun. Kaya yan ay perfect imperfection, kapatid na Joseph. Kumbaga, tamang-tamang mali. Oo. Kaya yan, ang bilang ng hayop. At yan ang hayop na yan, hindi naman talagang hayop yan, yung beast sa Biblia. Yan ay hindi hayop na talagang literal na hayop. Sabi nga ng Pasyon, ito ang siyang nakita ni San Juan na nagbadya sa apokalipsis niya ng panahong unang-una, hayop na walang kapara. Ba't ayaw ilagay sa screen? Yung tag natin. Sabi, ito nakita ni San Juan na nagbadya ng panahong unang-una sa apokalipsis niya, hayop na walang kapara. Lalo sa hayop na tanan na kaniyang napagmasdan, katakot-takot matingnan, 7 ulo, 10 sungay, iisa lang ang katawan. Ayan. Di ba? Yan yung hayop na may 7 ulo at 10 sungay, iisa naman ang katawan. Aling hayop yan, kapatid na Diyos? Literal ba na hayop yan? Doon na halimbawa, kapangyarihang dakila. Aba, power pala yan, kapatid na Diyos. Nitong malupit na diwa na siyang ipaniniwala ng imbing tao sa lupa. Tao pala yan, kapatid na Diyos. Pero mayroong kapangyarihang dakila. Alam mo, ang ano na yan, makapangyarihan, kaya nasakop niya halos lahat ng klase ng tao. Malalaki, mga maliliit, malaya, mga alipin, mga mayayaman, mga dukha. Yun sinasabi sa 13:16, ano? Ngayon, sino yung tao na yan? Diyan pa rin sa Pasyon, nakalagay pa rin yun. Itong sukaban at lilo, magdarayang walang toto, kalupit-lupit na tao, kampo ng mga demonyo, ang pangalay Antikristo. Tao pala itong Antikristo. Anong klaseng tao ito? Popular ito, marami itong nasasakop. Ang kaniyang mga aral, masasama at di katwiran. Mangangaral pala yung walang yan. Kapatid na Diyos. Mangangaral yan. Ayun. Tapos, ang mga pagmimilagro, tutulungan ng demonyo, siya ay magkakabayo, ano pat sa buong mundo, maghahari itong lilo. Aba, yan pala'y hari, may corona, kapatid na Josel. Aba. Kaya maghanap ka ng mangangaral na may corona, yun. Madali nang mangaral tayo ito. Brandani. May corona maghanap ka ng mangangaral na may corona, yan na yan, yung Antikristo na yan. Saka ang tindi ng power nito, ang clout niya, pang mundial Mag-ahari sa buong. Malaya, alipin, mayaman, dukha, nasaklaw ng kanyang malawak na kapangyarihan. Pero tao yan, tao. At yan ay mangangaral. At popular yan dahil yan ay kilala sa buong mundo. Ito po ba, Brother Eli, ay nag-iisang mangangaral na nagtataglay ng kapangyarihan? Oo, di mo maipagkakamali yan. Siya lang ang may suot ng corona na yon, walang ibang may suot na. Kaya pala pagka namatay siya, may humahalili, yun din ang suot. Yung corona rin na yun. Nako. Booking na natin, mga taga Negros Oriental. Yung liham na tinanggap po namin, siguro naman
Sa binigay ni Brother Eli na yan, hindi na kailangan diretsahin pa, Brother Oo, Danny. dahil pag diniretsa natin, alam na tayo bukas sa broadcast. Hindi na po kami makakarating sa inyo dyan sa Negros. Brother Eli, isa na lang pong tanong. Yung po bang, madalas nilang itanong kasi kapatid na Josel, yung po bang 666, sinadyang pumili nito yung Antikristo, ito'y paraan ng Diyos upang kahit pa paano ay makilala siya ng mga taong kinauukulan. Hindi niya pinili yan. Bumaksak sa kanya. Ganon. Kasi yung tanong nung... Tumama sa kanya, tumama. Ayun, nag-fit sa kanya kapatid na Joseph. Wak! Oo. Ano raw po ang tamang tiyempo? Bakit nakalapit si Satanas kay Eva doon sa halamanan para ito'y tuksoin, samantalang ito'y halamanan ng Diyos? Aba, kung doon nga sa langit nakakapunta demonyo Diba? Basahin mo nga kapatid na Willie. Sabi po dito po sa aklat ng Job, sa Kapitulo 1, ito po ang nakasulat sa talatang 6. Isang araw nga, nang ang mga anak ng Diyos ay magsiparoon, na magsiharap sa Panginoon, na si Satanas ay naparoon din naman na kasama nila. Ayun. O hindi ba maliwanag na si Satanas nakakapunta ron sa langit, kapatid na Josel, sa harap ng Diyos? Opo. Doon pa sa halaman na hindi makapunta yon. Pero huwag kang mag-aalala. Kahit na mahiga sa tabi mo si Satanas, huwag mo lang siyang papapasukin, he cannot do any harm. Alam mo, ang responsibilidad ng pagpapapasok sa kay Satanas nasa tao Kapatid na Joseph. Kahit magtinikling si Satanas sa harap mo ano mangyayari? Wala namang masamang mangyayari sa'yo. Basta hindi mo lang siya pinapasok sa'yo. Ang masamang mapasok, ikaw Pakinggan mo si Ananias kung bakit nakagawa ng masama. Sabi po sa Gawa 5:3, ito po ang nakasulat. Tatabot sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo? Nakita mo, si Ananias napasok siya ng demonyo sa puso kapatid na Josel Opo. Bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso? Sabi ni Pedro kay Ananias. Kasi pinapasok ni Ananias Alam mo kasi, ikaw lang naman ang merong karapatan na magpapasok o hindi. Hindi naman siya pwedeng makapenetrate sa'yo if it will not be your will. If it will be against your will. Pakinggan mo sa isang talata ng Efeso. Sabi po sa 4:26 ng Efeso, patuloy, kayo'y mga galit at huwag kayong mga kasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit, ni bigyang daan man ang diablo. Huwag nyo ikang bibigyan daan ng diablo. Di ibig sabihin, pag nakapasok siya, ikaw ang nagbigay ng daan. Pero by himself, he cannot push through you, kapatid na Joseph. Tao lang ang nagbibigay ng daan, kaya nakakapasok siya. Brother Eli, kung papasok po ang demonyo sa tao, alin po ang kanyang punteriya? Kasi may mga taong, kaya ikaganyan yung salbahe kinakabayo ng demonyo, batok niyan Hindi sa batok pumupunta ang demonyo. Sa puso pumupunta yung kagaya kay Ananias, pinuspos niya yung puso ni Ananias, sabi ng Biblia, kapatid na daan. Yun po ang talagang kanyang ibig na marating. Kasi ang puso ang sentro ng pagkatao The heart is the center of our being. It is where our works originate, our deeds, our thoughts, our emotions. Kaya sa puso ang target ng demonyo. Yun. Pero paano po ang pwedeng gawin, Brother Eli, ng isang tao na halimbawa, gusto siyang pasukin ng demonyo, Brad Danny. Sabi ni Brother Eli, kung hindi mo naman i-welcome yan o i-entertainin yan, kahit anong mangyari, hindi makakapasok yan. Pero ganun ba kadali yun? Paano pong depensa na pwedeng gawin ng isang tao? Para wag makapasok ang demonyo? Yung puso mo, lagyan mo ng gwardya. Ano naman pong igagwardiya doon, Brother Eli? Espiritu po yun Oo, espiritu rin ang ilagay mo sa puso mo. Hindi niya makakapasok. Oo nga naman. Ito yun. Ito yung ilalagay. Sa isang talata ng 1:63, pakinggan mo kung ano ilalagay mo sa puso mo. Ito po ang nakasulat sa 6 at 63 po ng San Juan.
Ang Espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Yung palang salita ng Diyos, kapatid na Josel, Espiritu rin yun eh. Pag yun ang nilagay mo sa puso mo, hindi makakapasok ang demonyo. Pakinggan mo ha. Sa awit, 19:11 po ng awit. Ito po ang mababasa natin. Ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso upang wag akong magkasala laban sa iyo. Ayun. Para wag ka palang magkasala, wag makapasok ang demonyo, salita ng Diyos, lagay mo sa puso mo. Hindi makakapasok sa Satanas. Takot si Satanas sa espiritu ng salita ng Diyos, kapatid na Diyos. Ayun. Tinan mo si Kristo. Nung maglaban sila ng demonyo, ang laging panlaban ni Kristo kay Satanas, salita ng Diyos. Opo. Sabi ni Satanas, kung anak ka ng Diyos, ba't hindi mo iutos sa mga tinapay maging bato? O sa mga bato maging tinapay, di ba? Kung ang sagot ni Kristo, nasusulat, salita ng Diyos yung sinasabi niya sagot eh. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos, sabi niya. Di ba? Lahat ng sabihin ni Satanas, ang panagot ni Kristo, salita ng Diyos, kapatid na Diyos. Ganun pala yun. So therefore, ibig lamang po, di sabihin pala, kung walang lamang salita ng Diyos yung puso mo, napakadali namang salakayin naman ng demonyo yung mga ganon. Oo. Madaling mapasok dahil paano depensa nga naman gagawin mo, Brad Danny, ano? Yun, mga kababayan. Ito po ang katanungan ko sa inyo muna. Ang lupa po bang mamanahin ng maliligtas? Literal po bang lupa? Ang lupang mamanahin? Opo. Ang nakasulat po sa Biblia, yung lupaing nasa langit. Wala po rito sa lupa yon. Pero lupa rin po ang tawag doon, kapatid. Pakinggan nyo, basahin po natin sa Hebreo. Sabi po yan sa 11 at 16 ng Hebreo, ngunit ngayon ay nagnanasa sila ng lalong magaling na lupain sa makatwid bagay ang sa langit. Yan po ang sinasabi po ng Biblia, kapatid, na lupang mamanahin po ng mga maliligtas, yung lupang nasa langit, kapatid. Hindi po itong lupang ito na ating tinutuntungan ngayon, ano ho? Hindi po ito. Ang pinangako po sa atin ng Diyos, yung lupang nasa langit. Yung po bang lupa nasa langit, literal po ba yun? Ano po ibig niyo sabihin literal? Yung pong kagaya po natin... Hindi ho natin po pwedeng sagutin ng ganun yon dahil pag sinabing lupang nasa langit, wala po tayong ideya kung anong klaseng lupa yon. Ang tawag po ng Biblia ay lupaing nasa langit. Ano po? Pero para magbigay po tayo ng comparison, hindi ko po pangangahasan sapagkat meron pong reserbasyon ng Biblia tungkol dyan. Pakinggan nyo sa unang Korinto 2, versikulo 9. Ang sabi po'y ganito sa talatang ito. Tatapwat gaya ng nasusulat ang mga bagay na hindi nakita ng mata at ni narinig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nangagsisiibig sa Kanya. Ayan, yan po hindi nakikita pa ng mata, hindi pa naririnig ng tainga, mga bagay na inihanda ng Diyos sa mga nagsisiibig sa Kanya, ang wika ng kasulatan. Kaya po hindi natin po pwedeng bigyan agad-agad ng comparison yan dito sa lupang itong kasalukuyan nating tinitirahan, kapatid. Kasi hindi pa yan nakikita ng mata, hindi pa naririnig ng tainga, hindi pa pumapasok sa puso ng tao, sabi ng Biblia. Thank you po, brother. Maraming salamat sa mga nanood at sumuporta sa aking channel.